Pag-override sa pagveto ni Pangulo Aquino sa SSS Pension Bill, kailangan munang manggaling sa Kamara, ayon kay Senate President Franklin Drilon. Ang detalye mula kay Jade Miguel via phone patch. Jade? Yes, kasi kailangan nga munang manggaling sa Kamara ang botohan o ang pag-override sa veto sa panukalang magtataas ng pensyon para sa SSS pensioners ayon kay Senate President Franklin Drilon. Para ma-override ang veto ng Pangulo, kailangan anya ang 2/3 ng boto ng Kamara at maging ng Senado. Sa Kamara, kakailanganin ng 190 boto habang 16 na boto naman ang kailangan sa Senado para mapawalang bisa ang ginawang veto sa panukala. Ayon kay Senator Cynthia Villar, mukhang malabo nang maisagawa ito dahil nahihirapan na sa ngayon ang dalawang kapulungan na magkaroon ng quorum bunsod ng election season. Para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, nararapat din na pag-aralan ng SSS kung magkano nga ba talaga ang sapat na pensyon na dapat matanggap ng mga pensyonado at ano-ano ang maaring solusyon sa hindi pag-aproba sa panukalang taasan nito ng 2,000. Sinabi naman ni Drilon na mayroon pang mga remedyo sa ilalim ng batas, katulad ng nakasaad sa charter ngayon ng Social Service Commission kung saan maaaring magkaroon ng executive action o proposal para sa naturang dagdag sa pensyon sa SSS. Itinanggi naman ito na ang pagveto ng Pangulo ay makakaapekto sa mga kandidato ng Partido Liberal. Bagkus anya ay kailangan ding kilalanin na posibleng maapektuhan ang halos 31 milyong miyembro ng SSS kung sakaling naaprubahan ng 2,000 pagtaas sa pensyon. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado. Ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.